Hello guys! Welcome again to another episode of Kicks Out of Nowhere. Musta Eugene? So far, so good. So far, so good. Magandang umaga. Magandang umaga, magandang hapon, tanghali, o kung ano man, gabi, kung ano man ang panahon o kaya oras dyan sa habang pinapanood nyo to, no? So, anyway, since this March is what we call as International Women's Month, we were able to invite a stalwart of women's Philippine professional wrestling dito sa ating show on our podcast, and we're happy to introduce now our guest for this episode. Now we have here the one of the women's pro wrestlers ng FPW, the one and only the Punk Maiden, Robin. Hi. Hello. Sorry, naiya ako. Okay lang, ma'am. Okay lang. Is this your first time to guest on a podcast? Pero alam ko nag-guest ka na rin kasi dun sa sa show nila Fiago yung Pinoy Wrestling oo. Reviews. Oo. Yeah. Pero parang iba yung aura ni Miss Robin from pag nasa ring and compared to kapag kausap na Iba. Pwede siya eh. Pati nung kausap ko nung last show nyo. Last show, Yung aura niya. Oo. Iba eh, kaysa dun sa outside the ring eh. Yeah. Very cool. Yeah. Sige, kumustahin muna natin yung Actually, we made already an episode about FPW Astig, the last show na unfortunately I wasn't able to watch, but thank you kay Eugene kasi napanood niya na we were able to talk about it. And yan nga, your show, yung nangyari was that became a fatal four-way, 3 women versus 1 male. You, Roxy, and let's see, Penny Hayes against Ralph Imabayashi for the Metro Manila Championship. So, how did you came up with this kind of match? Or paano nyo na-develop yung ganitong match? Di ko rin alam kung paano nangyari yun eh. Pero banger of a match siya, ma'am. I would say. Oh, yeah. Yeah. Mm-mm. Yeah. Eugene, your question naman. Sino si Robin sa likod na ko? Ay, ganun. Yeah, pwede. Mabubuking ako. Wag. Sisira ang kitin. Ako si boy. Ang question siguro would be, ano ang mga punk rock, kasi punk rock maiden nga, no? Ano ang mga influences mo in punk rock? Parang, sino Bakit punk rock? your, yung mga favorite mong pakinggan? Kasi, punk rock is very cool. Mm-hmm. And, na-curious na ako, sino-sino yung mga bands or mga, mga bands or mga rock stars na naka-influence sa persona nyo? Actually, more on siya yung mga emo pop, pop punk. Tapos kasi growing up, yung dad ko tsaka yung ate ko, nagbabanda sila. Oh. So, mga around siguro grade 3 ako, nanonood kami ng gig nila. So, pupunta kami sa mga bar para manood ng mga gig. Tapos parang doon nag-start yung mga hilig ko sa mga banda-banda. So, kung hindi talaga ako nag-wrestling, gusto ko magbanda. Oh. Pero parang may naisip ka na siguro band name kung sakali if you're going to establish a punk rock band. Wala kasi hindi natuloy eh. Sa Sayang. wrestling ako napunta eh. Pares tayong frustrated sa ganyan Musician, sa music. sayang. Frustrated musicians tayong dalawa. But if ever kunwari nagkakabanda ka nung instrument ang gusto mong i-play, do you play instruments or some Guitar. Guitar. Gusto ko guitar. God. Okay.
Sige, mapunta na naman tayo sa wrestling. Okay, how did Ako nag-ano, sorry. okay lang yun. Magandang transition yun. So paano pala nagsimula si Robin sa wrestling? What's your big origin story kumbaga? Nagsimula siya nung may PWR pa. Yep. So, hindi ko alam kung aware lahat sa PWR. Yeah, I'm kinda aware. I'm Siya following. aware ako, hindi. I'm following PWR way before pandemic pa. Siguro mga 2017. Yeah, mga ganang time. 27. Ayun, around 2015, nag-open sila ng bootcamp. So, parang academy siya ng FPW. And, before nun, meron silang unang show yata nun around 2014. Meron kasi akong schoolmate na nag-invite sa akin doon, tsaka yung iba naming friends. So, nanood ako, tapos parang sa isip ko, meron palang wrestling din sa Philippines. And nung napanood ko, doon ko na realize na, shit, gusto ko try to. Kaso, nung time na yun, hindi ako makasali dahil underage pa ako. So, ginawa ko, nag-young boy ako, tumutulong ako sa shows, ganun, tickets. Tapos, nagkaroon sila ng opening nung 2015, 18 na ako that time. Sumali na ako. Tapos nung una, sabi ko, tatry ko lang siya kasi baka hindi ko kayanin. Hindi ko siya kinaya, sumusuka-suka ako, pero alam niyo yun, yung kahit masakit at saka mahirap, gusto mo pa rin tuloy. Yeah. So, ayun. Go, Eugene. So, sa wrestling-wise, na akong maisip. Sorry. Ano ba, wala ako kasi maisip na question regards wrestling eh. Kasi medyo bago lang ulit ako bumalik sa ngayon mas sinusuportahan ko na yung local eh. So medyo masaya ako doon. So far, ngayon, lumalaki na yung women's roster nyo. Tingin nyo kaya piling nyo kaya magkakaroon na tayo ng women's title for FPW? Or dapat bang meron at least? Pwede naman, pero kasi since sobrang male-dominated ng wrestling, parang for me, gusto ko pantay-pantay. Pwedeng magkaroon ng title match ang mga babae para sa FPW Championship, para sa Metro Manila Championship, na hindi lang pang lalaking title yun. Tapos yung women's, na walang women's, parang free for all. Segregated. For all gender. I think nga, kasi ako rin, I'm thinking na it's okay na parang, there would be a women's championship title na talaga paglalabanan ng exclusively for women's. Pero I think, tama rin naman I also agree with what Robin has said na talagang mas maganda rin na everyone would challenge for the FPW or the Metro Manila Championship para at least diba, it's more inclusive talaga compared na meron kang exclusive title for women's. Yeah, diba? Parang kasi hindi naman makaka-compete mga lalaki para dun sa women's, diba? Oo. Totoo naman. At least yung mga title na meron tayo ngayon, pwede mga babae. Yung nag-challenge nga yung 3 babae para sa Metro Manila. So, ayun lang. I think it's more progressive nga naman na ganun, no? So, yun nga, mapunta rin tayo dun since women, male-dominated ang ating wrestling scene, no? How would you, and I think a lot of your experience would involve intergender wrestling, no? So, parang, how would you approach yung ganitong kind of wrestling matches? Kasi, dito, when it comes to WWE or mainstream wrestling promotions na pinapanood natin, bibihira yung ganyang mga matches. Pero whereas, pag independent and somehow here in the local wrestling scene natin, siya, talagang not uncommon but sabihin natin na hindi rin siya sabihin natin na parang yun na yung it's
it's becoming a norm, kumbaga. Mhm. So, how do you approach such kind of matches, or paano ba yung dynamics ninyo ng yung partner or opponent when it comes to intergender matches? For me kasi since nag-start ako na talagang sobrang konti, like dalawa lang kami nung time na yon na babae. Wala talagang ibang makakalaban kundi lalaki. So parang ako, pinaparamdam ko sa kalaban ko na lalaki na hindi porket babae ako, kailangan go soft on me. More on treat me like normal na kalaban na kahit lalaki pa yan o babae. Gusto ko kasi yung, paano ba sabihin ko? Yung hindi nag-hold back. Kasi parang yung iba, minsan hindi sila comfortable na may kalaban silang babae, nag-hold back sila. Yes. Let's say yung chop, parang sobrang clumsy, or paano ba yung term na yun? Basta ang Walang kalatoy-latoy. Malamya, Oo. malamya yun. malamya yun. Yun ang ayoko. So, nung nakamatch ko si Tiago, natuwa ako na di siya nag-hold back sa chop niya. Masakit siya, oo, pero yun yung gusto ko, yung talagang bibigay mo yung lahat mo kahit babae pa yung kalaban mo. Yeah. How about yung match nyo ni Quattro? Nung medyo dito yung rin grabe rin yung ginawang parusa rin sa'yo ni Quattro nun eh. Na-frustrate Actually- kami nun eh. Sorry, Actually, sige, to be honest, favorite match ko yun of all time. Oh. Kasi yun nga, sinabi ko rin kay Quattro na don't hold back. And he didn't hold back. So, Yeah. natuwa ako. Okay, since nandito na tayo, sino yung nag-hold back? Name drop. Wala naman specific na tao na nag-hold back. Pero kasi, may mga times lang talaga na parang siguro naiilang yung iba na ayaw nila give all, ganun. Hindi ko na papangalanan kasi wala naman sobrang specific. May mga times lang. Okay. Okay. How about yung I think ilang beses na kayo nagharap ni Ralph Imabayashi for in a match. Isang how is it yung dynamics ninyo in the ring? Hirap. Shit. Okay naman. Ganun din naman siya. Alam naman niya yun. So, ewan ko. Aware naman siguro lahat na kami, no? Yeah. So, Lahat yun kasi din. Sinasabi ko, sorry, ano yung sorry? kada kasi nagmamatch kayo, lahat kami, gumagano kami. Yun nga, nakakailang eh. Ayoko ng ganon. Okay, sige, titigilan. Mga FPW fans, tigilan muna natin kapag sila dalawa nag-ano. Oo. Sige lang, okay. Pag ganun, Yun wag muna. Wag muna. Seryoso sila, seryoso. Oo. Yun yung yung kinakatakot ko minsan pag pag magma-match kami ni Ralph na parang baka hindi seryosohin ng mga tao kasi yun nga, we're in a relationship. So, parang gusto ko pag nasa ring kami, wrestling lang. Walang mga ay. Okay, sige, understood. Yeah. Okay, sige. Maano muna before before tayo pumunta ulit sa ibang matches na memorable for Robin, no. I just want to ask about her persona naman in ring na kakaiba with her persona right now kasi medyo alam natin na when we say the punk rock princess, talagang you can talagang we can see in ring that talagang maangas, and then you got spunk ika nga, diba? So how do you paano yung psychology mo when it comes to yung approach mo with your persona in wrestling? Well, in real life naman medyo ganun-ganun din ako, pero may pagka-bubbly ako, mahilig ako tumawa. Pero kasi mas kaya ko mag-focus sa wrestling pag nagpapaka-seryoso ako.
So, dun lumalabas yung kunyari maangas ako. Pero, syempre, pagkatapos, okay, pwede na ako tumawa ulit. Mhm. Yeah. Parang ano no, parang after mong after ng sakit na, bump, after the bumps that happened during that match, pagdating sa backstage nakangiti. Ah, Masaya ganun na. Ganun na. Solid. Solid. So, yeah, recently you experienced an injury, 'di ba? Yung what specific injury pala yung nangyari sa tuhod mo nun pala? And then how were you able to recover from it? Nagkaroon ako ng knee injury sa training. So, parang pagka-land ko kasi, medyo nag-twist yung tuhod ko. So, parang hindi ko alam, parang may narinig akong crack or something. Pero pina-check up ko siya, wala namang fracture or anything. Though, until now, sumasakit pa rin siya. So, nagni-knee brace ako pag nagre-wrestling. So, may sobrang limited na lang yung mga Moveset. nagagawa ko sa ring. Kasi, parang konting maling apak lang, masakit na siya. Ah. Parang ako din, ganyan na rin nararanasan ko ngayon. Maling apak na lang. Trentahin things. Baka mamaya, di pa tritahin si Robin. Ikaw naman siya sabi Ay, mo. sorry. Pero at least kung Malapit naman na! Okay. Malapit. In fairness, para kang si Stone Cold, meron ka ng knee brace. Give me a hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Tapos na yun. Tapos na yung 316, pero okay lang. Hahabol tayo. Di pa tayo late for Women's Oo. Month. Yun din. Di pa tayo Ayun. Yan, ito pala, sa PWR kasi, you had also, tag team, na-experience mo magkaroon ng tag team, no? With, Martivo. Anyway, musta na, do you have any news pa ba with Martivo now that, I think is not, wrestling, is not, appearing in any wrestling promotion or something? Lagi ko siyang pag may chance ako, lagi ko siya niyaya. Uy, balik ka na. Pero, lagi niya sagot sa akin soon. Ang tagal na, ilang taon na soon pa rin yung sagot. So, iniintay ko na lang siyang biglang mag-show up sa training. Yeah. Pero feeling ko kasi busy din siya, and as far as I know, nasa Pampanga kasi siya. So, mahirap talaga Mahirap. babalik-balik ng Yeah. training. At lalo na ngayon, mahal ang gas. Mahal ang gas. Mm-mm. Mahal ang gas. Yun nga. Unless kung ang training niya ay maglalakad siya Pampanga to Quezon City. Hindi naman gano'n ka-brutal dapat ang training, di ba? Pagdating niya doon, yung paa niya, na siya, para muscle na talaga. At least magaling na siya mag-drop kick, di ba? Pero, sige, mabalik tayo doon sa no? Sa PWR days, no? With, you have a successful run din naman with, Martivo, which what we call the Punk Dolls, no? How were you able to gel to become a tag team contenders? Ano ba yan? Paano kami naging tag team? Ganun Yeah, ba? so paano kayo naging tag team? Actually, nagsimula yan nung nag-young boy pa kami. Nagkaroon ako ng parang issue sa ticket. So, nasa ticket pa ako noon. Sobrang daming tao. Hindi ko ma-assist lahat. So, humingi akong tulong sa kanya. So, nag-start yun doon. Tapos naging medyo close na kami hanggang sa every training kami na lagi magkasama. Tapos parang napansin ng mga booker na, uy, ang ganda ng chemistry yung dalawa. Tag team kayo. Tapos ayun. So, naging friends talaga muna kami bago kami naging tag team. Yeah. I think, as I watched before yung mga matches ninyo noon sa, sa PWR, ang ganda nga rin naman ng chemistry ninyong dalawa sa ring. And I think it's evident because before you were tag team, you became friends. So, yeah, masaya kayo panoorin. Ganda yung dynamics niyo in ring. So, Salamat. yeah. Kung sakali man lang din, no? If ever, kasi yun din yung mga tag team, well, hindi ko na pwede sabihin dumadami kasi dalawa pa lang sila. Pero if ever gagawa kayo ng stable or kasama na tag team, sino yung
for sure na parang ride or die na pwede nyo isama. Except si Rod kasi champion siya. Unless ko ilalaglag niyo yung belt, okay lang. Pero Rod, joke lang, huwag niyo kami i-kick sa bago matulog group. Si Eugene na lang po, si Eugene na lang. Ako na lang. Joke lang. Ano, tag team ng Punk Dolls, gagawang stable, ganon? Or, Or siguro from the current FPW roster. Sinong gusto mong makaka-tag team or gumawa ng stable. shit, ang hirap na Magda-draft pick tayo. Robin's draft Ang pick. hirap. Wala, hindi ko maisip. Ang Ayoko hirap. na, pwede na si Rod. Ayoko nga yun eh. Ayoko kami sa ring. Ayoko kami magkatagpo. Understood. Oo. Ang hirap. Pwede ba magbigay kayo ng wrestler? Sige. Pag Ako siguro si Tiago, Penny Hayes. Hindi, paisa-isa muna. Piliin lang siya dun sa 5 na ilalagay ko. Okay, sige. Sige. Tiago, Penny Hayes, Marky, James, si James, at si sino pa ilalagay? James, Marky. So, pwede na ilagay. Wala bang babae kang ilalagay? Hindi, si Penny Hayes, nilagay ko Penny na. Hayes. Or si Versus, hindi ko na nakikita. Busy yata. Yung busy. Yun. Sige, sila Pero naman. yeah, shout out to Versus. Hopefully we So, could shout see out, you shout out. back in the ring. Or sino bang bagong Jeffrey. Yan. Yan lang, si Jeffrey na lang. Imbis na kasi mas active siya. Yan. Sige, si na lang, si Idol since nag-tag kami. Yun. Yes. Idol. Daming Idol. katarantaduhan na spot, so Pero Yun, actually, gusto ganda ko ng yun. match na yun. Natawa ako dun sa match na yun. Yeah. So, magandang ka-tag team si Idol kasi maraming shenanigans na ginagawa sa ring. Para, or paano? pwede rin si Marky. Oo, pwede si Marky. So yung punk rock at charisma, di ba? Okay. Pagtawa ko na nung nakita niya yun. Hindi namin magawa yung chant kasi Oo. parang nai-ignore niya eh. Oo. Pwede. Kung naman sir. Gusto ko sana pang yun eh. Pandulo, pero iniisip ko muna kung sabihin ko na ba. Ito na lang. Every match kasi na parang ang hirap. Hindi, doon pa lang nung paumpisa pa lang ng FPW, halos dalawa pa lang kayo ni Nina noon na women's wrestler sa roster, no? And then umalis bigla si Nina. So, yung parang feeling mo nun na you're the only woman in the FPW roster nun na parang meron pa bang susunod o kaya meron pa bang magkakaroon pa ba ng another woman wrestler sa FPW? Kasi ako boyish kasi ako, so parang medyo since yun nga, matagal ko nang kasama yung mga lalaki. Parang minsan pagkasama ko sila, feeling ko part ako na lalaki. So parang minsan hindi ko naiisip na, ay shit, walang mga babae. Pero syempre natuwa ako nung sumali sila Roxy, sila Penny Hayes, si Kimi Laru. Bumalik si Kimi Laru. Natuwa ako doon kasi matagal ko rin siyang inaano na bumalik ka na. Yes. And at last bumalik na siya. Yes. So ayun lang naman. Walang sa akin na parang mag-isa lang ang babae since parang feeling ko minsan na pagkasama ko yung mga lalaki, parang part din ako na lalaki. Pero malaking tuwa na dumadami kami. Yes. Actually, we're happy rin on our part na dumadami rin yung women's wrestler sa roster ng FPW kasi parang sausage fest na eh. Sausage fest. Sausage fest na siya eh. Parang hindi po kami insan lahat. Iba sa amin may girlfriend at asawa.
De, pero ano lang, for the sake na dito magkaroon ng variety at the same time representation din talaga with ng all genders kumbaga, 'di ba? Kasi mahalaga rin a lot of dito audience ng FPW ay bata. Kasi nakakita naman natin sa audience na parents are bringing their children to watch wrestling, 'di ba? And then I think it's a good part of the roster na meron talagang women's wrestler na or women's wrestling na nakikita nila na at least 'di ba well represented talaga ang all genders kumbaga. And what do you think of talaga, Robin, na ngayon na dumadami na kayo at I think lalo pa dadami through the FPW Academy? Sorry, ano yung tanong? Sorry. para tayo sa umaga po. Wala, di na tayo nagkakape. Wala na ba ako kape? I mean, are you happy that now that FPW Academy has an increasing number of trainees na babae? Yes, I'm happy. Kasi hindi na puro mga pawisin na lalaki yung mga nakakaano ko. Kadir, charot. Back to Pero my question, sino pinakamalupit? Hindi, joke lang. Sino hindi naliligo? Sino hindi nagde-deodorant? Ayan. Sino nga ba? Joke lang. Ayoko. Joke lang. Oh guys, note na yan. FPW Academy guys. Maligo muna kayo bago. Joke lang. Kahit yun lahat. Bago maligo. Bago maligo. Patapat natin sa bago matulog. Oh. Joke lang. Ito na lang muna, no? Since naging malaking issue noon yung yung parang bullying and SA at some promotions no. I think di naman ligid sa kaalaman natin or knowledge natin that happened in that may incidences na nangyayari na ganun nga, 'di ba? May mga how FPW is preventing such kind of things to happen inside the locker room or to other places. Kasi yung SAs and SH kumbaga. Kasi minsan 'di ba some promotions nababalitaan natin may mga ganong incidences. Ano yung SA? Sorry. Kasi isi-censor namin dahil i-chat ko na lang ba? May chat dito. Shit. Hindi ako sanay dito Ako rin ayoko rin i-chat kasi masisira. Sige. To be blunt na lang. Abuse na lang. Abuse na lang. Okay. Maano talaga yan. Once na may mag-speak up, very open naman yung mga coaches natin, yung mga head trainer na pag may mali kayong na feel towards sa isang tao, pwede naman kayo magsumbong. Open naman sila sa ganyan. So, pag nagsumbong, syempre, investigate yung issue tungkol doon. Baka kasi yung iba, gumagawa lang ng storya dahil ayaw niya lang doon sa tao. So, dapat fair sa both sides. Iyon. So, ayun, very open ang mga coaches natin. And yung mga head, yung president, sila Red. Yeah, very progressive ang takes ni Red on feminism. Yeah, I think important talaga na there's someone who would speak up and someone who would support those people na nag-speak up kasi dito there's a tendency na magkaroon ng tinatawag natin na victim blaming and gaslighting, 'di ba? Na I think that
makes the environment toxic. So toxic. Yeah. Toxic. God, Kit Wilson. Kit Wilson. Yeah. O nga pala, di pa pala natin natatanong si Robin if she has any favorite wrestlers pala. Coming from any any from wrestling promotion. All time ba? Yeah, Or- all time. Sige. All time. Sinong pwede? Jeff Hardy. Jeff Hardy. Yeah. Yun. O nga pala, no? Bakit di mo pala pinili si Jeffrey kung Jeff Hardy yung ano? Oo, inis kayong dalawa. Peke! Peke Jeff Scam, Hardy. scam. Scam. Nascam ako. Scam. Pero yun Ano nga, siya? no? Pero yun nga, Ano no? yun? Parang magandang matchup, no? Robin versus Jeffrey. Oo, yun yung gusto kong makita. Oo. Parehas kayong mag-swanton. Yeah. De, Pitch natin yan. yun, pitch natin. Pero yun nga, no? Okay, sige. Very evident ka with your, rin pala, with your looks and gimmick of, your of Jeff Hardy's influence on you, no? So, how did Jeff Hardy got your attention? Get her. Feeling ko yung niya, yung looks tsaka yung galaw niya sa ring. Kasi yung family ko talaga yung fans ng wrestling. So, nung bata pa ako, nakikita ko sila nanonood. And yun nga, nakita ko si Jeff Hardy, parang dun ako na sa wrestling na, oh shit, tangas na ito si Jeff Hardy. So, parang siya lang yung pinakadahilan ko na nanonood ako ng wrestling nun. Hindi ako tulad ng iba kasi na WrestleMania ganyan-ganyan. Wala akong naaalala sa mga ganyan. Basta may Jeff Hardy, nakita ko siya. Gusto ko panoorin. Parang ako pag dumalabog ang ring nyo, parang, masaya na ako. Pag nasisira ni Duke yung ring, masaya ka na. Oo. Hindi, si Doc nakasira ng ring. Last time, si Thiago na eh. So, kinukuha na niya yung ring breaker title niya eh. Ayan, anyways. Okay. Continue na. Ikaw naman, you joke. Okay. Sige, may naisip lang din kasi ako kanina. Kasi since na-mention ni Ma'am na fan din siya ni Kimi Daru, no? Alam niyo, pwede kayong gumawa ng Barbenheimer combo kung magta-tag team kayong dalawa. Alam mo yung punk rock tsaka yung yung Barbie girl aesthetic. Barbenheimer. Or kung si Mike tsaka yung pwede isamang Barbenheimer kung ano. Parang gano'n, that to that effect. Just to yun lang. Ito Yes, pala, no? Do you also, parang nagpipicture rin ba kayo ng stories nyo sa creatives ninyo? Or just, lang talaga, parang, you have a creative, then they would pitch something sa inyo, and then you would carry it na lang execute it na lang in the ring. For me, personally, nahayaan ko lang. Kung saan ako dalhin ng tadhana, ganun. Go with the flow. Go with the flow. Go with the flow. Yeah. Pero lately naman, no, parang you have this, yun nga, you developing rin naman yung stories na, nakikita naman natin yung progression nyo with, in ring, in wrestling, no. So, I think, you're heading naman towards the right direction. So, and I think na maganda rin naman na you can be plugged in at any matches na parang maganda na ayan, may match ka ng ganyan. Parang lang, Seth Rollins vibe na, 'di ba? Basta may kalaban, pwede kang ipasok agad, 'di ba? May mga ganung types of wrestlers din na masayang panoorin na ganun. Yan. Ikaw, Eugene. Ako, question ko lang is, kamusta yung nagpakita ka dun sa Puso Wrestling na parang, yun nga yung itatanong ko sana rin. Sige, yeah, we go to that. Parang how did that go? Happened? Yung you broken the you're the only one who have broken the forbidden door.
Sabihin natin. Ano, paano ako napunta doon? Yes, Ganun paano ka ba? napunta Itanong. doon? Oo. Yun din. Tsaka, So, in-invite ako ni Super P Ah, to, ano. So, yun nga, kasi gusto nila gumawa ng gauntlet match for women. And since parang, nung PWR days, kami lang ni Crystal yung ano nun, nung present, nung those times. mm, Parang gusto nila, parang kumbaga, i-reminisce na magkasama kami sa match na yun. mm. Yeah. Hindi, So, ayun. madali lang pala nangyari yung ano no. Walang kung ano mang ano negotiations or something basta lang both of the parties agreed agad. Oo naman, nag-reach out siya. Si Red naman, open naman siya sa mga booking sa mga wrestlers niya kung saan. So, ang sa kanya lang, paalam mo na, okay, binook ako sa ganito. Tapos, sabihin mo lang na tatanggapin mo or hindi, ganun. Mm. So, it's up to the wrestler kung magpapabook ka sa ibang promotion, sa ibang bansa, ganun. Oh. Dali ano lang pala, parang paalam muna syempre. Very open naman yung pagdating sa mga booking. Mm-mm. Yeah. Pero ano yun kasi dito there's a certain parang veil of uncertainty nga ba na parang there's what we call the forbidden door nga as what fans and internet wrestling community here in the Philippines na nakikita or kasi 'di ba we have separate promotions na they're doing their own thing and they're both flourishing, 'di ba? Parang it's a play in their imagination kung dito what if the forbidden door has been opened or broken and karon ng parang Marvel versus Capcom type na matches. No? Honestly, for me naman kasi wala naman mga forbidden door. Oo. Yung mga imagination nyo lang yan. Tama. Okay, Imagination thank lang you for natin. Oo. Alisin nyo na yan. Alisin na yan. Itigil. Wala tayong mga forbidden door dito. Okay, wala. Kasalanan Thank natin you. yung fans. Kasalanan ko lang. Kasalanan ko lang. Inaako ko yun. So, yun pala. Pero yeah, how would you, the build up for that, gauntlet match, how would you, ano pala yung kwento dun sa build up? Yun nga, nakwento mo na yung, paalam lang, but the story itself, kasi, ang ganda ng, nung build up dun sa, gauntlet match na yun. I was able to watch it And yun nga, nakita ko kasama rin yung ibang, doon, FPW peeps doon na nanood. Si Idol, si Tiago, si Ralph, of course, saka si Cali Nueva, ando din. Panood ko din, kasama ko sila doon na nanood din. Even si Legendaries pala doon. So, yan. Sigma. How was, the build up to it, the promotion was okay din. Pero yun nga, the match itself, paano nyo napagkasunduan yung order and then, yun nga, yung story rivalry niyo with Crystal. Parang, yeah. How was the build up towards that match? Actually, nung nag-reach out sa akin si Super P, yun nga, in-invite lang niya ako na magkakaroon ng gauntlet match. Tapos parang, siguro yung selling point niya na magkakaroon nga kami ng parang magkaka-match up kami ni Crystal. So, ayun lang, kumbaga parang to reminisce na kaming dalawa ni Crystal yung first women's match dito sa Philippines. Mm-hmm. Yeah. So parang alayo na ng inabot ng Filipino wrestling na may dalawa na tayong promotion na sa isang promotion, yung isang unang babae na sa isang promotion tapos yung isang babae na sa ibang promotion. Parang kumbaga siguro nagkatapat ulit sila kahit magkaibang promotion silang dalawa. Yeah. Before noon, yeah, how do you sige. Before that match niya ni Crystal, no,
nagkaharap na rin naman kayo before nun sa PWR, no? So, how would you describe yung last match nyo sa PWR compared dun sa last match nyo dun sa gauntlet match? Is it malayo ba yung agwat nyo nun? Or is it parang parang medyo close na yung level nyo nun to going to the gauntlet match? What do you mean malayo close? I mean to yung level? Sorry. yung malabo rin talaga ako minsan magtanong no. Siguro I mean yung level of nyo, improvement nung improvement ninyong dalawa. Ever since PWR to Puso. Malaki yung improvement kasi nung time na nagka-match kami, sobrang banu ko. And sobrang, ewan ko, nahirapan pa ako maging in character, nahirapan ako mag-wrestling, nahirapan ako gumawa ng moves sa matches. So, nung time na nagkaharap ulit kami, parang more on talagang nung una, ang bano, parang ngayon na nagkaharap ulit kami, parang mas improve na yung movements namin sa ring. Mas kaya na namin gawin yung gusto namin gawin. Even though na Tarito, both of you were years apart because of nangyari after the pandemic, no? Nag-split up yung PWR roster nun. And anyway, since yun nga nabanggit mo na naman na dito, wala naman tayo tinatawag na forbidden door dito. Sino yung gusto mong makaharap pa kung sakali sa from other promotions? Sabay pa kami. Si Chelsea Marie. Oh! Nice. Pwede. Ganda. O nga, no? You weren't able to have, a match with Chelsea Marie during the gauntlet na. Di pa. Yeah, pero it's interesting din. Sana Red, book it. Sana mabook. Book mo, Red. Do it. Baka naman. Pero dito, no? It's interesting din na sabay yung nakakatuwa na sabay yung paglago ng women's wrestling in both promotions, no? To imagine na tag-isa lang halos sila nag-umpisa, and then now that we have multiple women's wrestlers na nandun sa magkabilang rosters, no? And then syempre yun nga, Robin, how does it feel na you're one of the stalwarts of women's wrestling here in the Philippines? Considered as one of the stalwarts. Kaya naman ako dun. Ewan ko. Wala. Hindi ko kasi naiisip yung mga ganyan na parang, ako yung unang babae na parang, syempre pag nandun ka na, nasa roster ka na, pantay-pantay lang tayong lahat. Yun yung inaano ko lang naman. Ayoko yung parang inaano ko, niyayabang ko or something na ako yung nauna. Ayoko nang gano'n. So, pag may babae na bago, tas nag-debut, pantay-pantay tayo. Yeah. So Women's man. Yeah, empowering. Kumbaga, empower. Sabay-sabay natin angat yung women's wrestling. Para sa that's the correct mentality nga, 'di ba? Lahat dapat aangat. 'Yun. 'Di ba? Parang it's parang ng parang yung masaya pakinggan, masarap sa puso. Healthy sa puso yung ganyan nga. Parang limad sa isa community tayong Tama. Ano pa pwede kong itanong? Kasi sabihin na, tanong natin kung anong gustong almusal ni Robin. Gusto ko ng Jollibee, please. Same. Eugene, pa-order mo na ako eh. Siguro magandang question din is
since I mean, kasi natanong namin si Ralph about ano yung anime, mga anime trip, mga trip niyang anime. Yeah. Evangelion kasi sagot niya kasi well, halata naman. Tsaka mukhang JoJo's din. Ano pa yung, anong anime ang pinapanood naman ng isang punk rock maiden? Nung mga unang panahon, tanda Una ko. pa. Nung mga bata ako, mga pinapanood ko, GTO, Uy, Slam GTO. Dunk. Oy, Oh, GTO. Um, Slam Dunk. Tapos, ayun, sinimulan namin panoorin ni Ralph yung Jojo. So, medyo Jojo din ako. So, yung post ko, yung gumaganon ganon. Oo. Isa sa mga Jojo yun. Favorite character ko. Si Kakyuin. Kakyuin. Oh, Kakyuin. Actually, may tattoo nga ako ni Kakyuin. Ayan. Oh. Wow. Nice. Nice. Emerald Ganun ko siya Splash. favorite. Oo. Sige, ano pa bang Pwede ko Yun nga, no? Ako, Okay. Pero hindi ako whip ba? Hindi. Hindi, okay lang yun. Okay lang yun. Hindi masama maging weeb. Medyo. Matanda na ako sa otaku ako. Ay, tayo, yun, sige, mapunta tayo sa tattoos, no? Ilan ba ang tarito? Paano ka pala na say, how did you convince yourself na to get a tattoo? And what's your first tattoo? First tattoo ko yung straight edge, kahit di ako straight edge. Dahil favorite ko si CM Punk nun. Oo. Ngayon ba, di mo na favorite si CM Punk? Hindi na kasi ako masyadong nakakanood ng wrestling. Hindi katulad dati talagang sinusubaybayan ko yung every show, yung Raw, yung SmackDown, yung mga pay-per-views. Kaso ngayon kasi hindi na masyado. Pag nagyayaya lang si Ralph, like, sabihin niya, uy, maganda tong match na to. Papanoorin namin, ganun. So, hindi na talaga ako yung tutok na tutok. Yung mga sinasabay lang sa akin ni Ralph na panoorin. Yun lang yung mga napapanood ko. Yan. Then, try nyo sa podcast na meron kami. Shoutout kay Mandy. Shoutout kay Mandy. Yes, sa Gameville, nagpapalabas na ng watch party. Punta kayo doon kung sakaling gusto nyo if you're interested. Ayun, mabalik tayo doon sa tattoo. Kasi yung wife ko rin, she got very interested with tattoos that she's already has tattoos all over her arms and tama ba na once na nagkaroon ka ng tattoo, parang hahanap-hanapin mo na yung, parang you're looking forward to have another tattoo or something? For me, totoo. Kaso, ayun nga, nawalan kasi ako ng work, so wala akong pera pang patato. So ngayon nagwo-work na ulit ako, for sure, magpapatato ulit ako. Pag sumahod. Yeah. Anong siguro, do you have any design in mind for your next tattoo or saka na lang siguro mo pagde-design yun once na andun ka na sa tattoo table? Actually, parang may nakapila na na gusto ko. Gusto ko sunod yung isa ko pang favorite na character sa JoJo, si Caesar Zeppeli. Oh. Steel Ball Run. Steel Ball. Ongoing na ngayon. Going na. Ayun nga sige, but let's go JoJo route today. Mag-JoJo. JoJo. Ano ang best Di ba ako ganun kawib? Ano yun? Ano yung JoJo? Sige, tanong natin kung ano yung pero napanood ba na lahat ng arcs ng JoJo or hindi pa? Oo, hanggang Jolene. Okay, yung yung Steel Kay Jolene, hindi ko natatapos. Stone Ocean. Oo. So which is your favorite arc pala? What sa JoJo? Ang hirap. Pero feeling ko since nasa Stardust Crusader si Kakyuin, Stardust. Stardust. Ako yun yung I would say peak JoJo's kasi ako part 4 yung favorite ko Part 3 yung favorite ko Part 4, parang part 3. Part 4, part 3 ganito. Part 3 to yung part 4. Parang next favorite part ko. Parang doon na nag-pick in JoJo's for me at least. Yeah, actually ako ang iniisip ko talaga ang
for me, favorite ko part 3 saka part 5. Parang, Part Oo, part 5. okay na saan yung Di, part maganda kasi yung music ng part 5 Yung, Oo. yung, dito, yung Golden Wind. Ganda ng, Masyado siya naging meme eh. oo. Pero makikita natin yung transition nga, no, from part 3 to part 5, later on, di ba? Kasi, yung from part 1 to part 3, malalaking muscle, tas biglang part 4, biglang, slender characters na, di ba? May reasoning yan eh. Kasi di ba, sorry, weeb ako eh. Kwento mo lang. Hindi In-explain tayo sa akin, nag-judge dito. in-explain sa akin yan nung parang nasa comic book workshop ako. Hmm. Parang kasi nung panahon ng Stardust Crusaders, ang mga from part 1 to part 3, diba, yung part 1, yung Phantom Blood to Stardust Crusaders, ang uso ng body type ng panahon na yun, mga Arnold Schwarzenegger, mga Yun yung influence ni Sylvester Stallone. Yung influence ni 80s action Arrakis. star na archetype. Pagdating nung part 4 onwards, doon na kasi parang nag-de-escalate yung masculine parang 'di ba nga ang mga naging action star na ngayon si Keanu Reeves, di naman siya batak eh. May build siya, lean. Pero hindi siya yung bulk. So parang yung nila, parang mala feminine body type na yung umuso dun sa sa part 4 onwards. Yun lang. Yeah. Pero pwede rin ako magtanong. Sige. Sige. Go. Binasa niyo ba yung manga? Ako anime lang ako eh. Anime. Ako anime. Anime. Sayang, sabihin ko sana mga weeb talaga kayo eh. Ang binasa kong manga ay bago siya naging into mainstream Boku no Hero binasa ko as manga. Up to tournament arc lang ata nila sa unang-una, and then nag-anime na ako onwards. Ayun, weeabo po talaga ako. Pero ayan, for Robin, ano yung mga binabasa mo rin ngayon na manga, or do you still still have time pa ba to read? Wala, hindi ako nagbabasa ng manga. Mas gusto ko mapanood yung anime, lalo na yung mga JoJo, action siya. Kasi feeling ko pag binasa ko yung manga, hindi ko siya magigets. Parang ang sakit sa ulo. Tulad nung sabi ni Ralph na binasa kasi niya yung manga. Sabi niya, hindi ko nga daw maiintindihan talaga dahil magulo nga daw. So, panoorin na lang daw namin yung anime. Yeah. Pero if ever, I think, hindi kasi ako, minsan pag nagbabasa ako ng manga, parang, tinatamad ako panoorin yung anime kasi nabasa ko na yun eh. O kaya naman, pag napanood ko na yung anime, tapos napuputol sila sa season, tapos sinutuloy ko sa manga, yung sa susunod na season, hindi ko napapanoorin. Kasi tinatamad, kasi alam ko na yung mangyayari, parang spoil na ako, kumbaga. Ganun yung may, Pero usually ba, ang manga tsaka anime, same yung kasi di ba meron mga adaptation na sa mga book, ginagawang movie. Iba yung iba yung pagka-story niya sa book compared sa movie. Ganun ba sa manga and anime? Same lang or magkaiba din? Sige, go Eugene, ikaw. Feeling ko kasi in-explain ng Gintama yun kung how it happens. Sige, tama. Pero Baliw din yung anime na yun eh. May mga times na nag-iiba. Yes. Yung may binabasa akong manga dati. Kasi nakita ko siya sa Hero TV. Pakanya Princess Resurrection. Opo, weeabo po ako. Pangalan pa lang eh. Dati kasi binabasa ko yung manga nun. Tapos binabasa ko yung pinapanood ko yung anime. Ang laki ng start, napakalaki ng difference niya. Kasi siguro unang-una sensors. Medyo lewd yung hindi yun lang, hanggang doon lang ako. Ano ka pala, may boundary ka. May boundary ka between ecchi and 16 lang ako neto eh. Pero ang laki nung raging hormones ba? Raging hormones. yung
Soul Eater. Isa yeah. yun, isang example yun. Ang laki ng difference nung ang laki ng difference nung anime tsaka dun sa manga. Parang may, yung nga yung next din na tama, may time na magda-divulge yung story niya. Diverge, oo. Oo, magda-diverge. Tapos, I think ang pinaka-accurate nito is Full Metal Alchemist. Yes. Oo, tama. Kasi yung unang iteration ng Full Metal Alchemist, talagang from the manga eh. Yung Full Metal Alchemist Brotherhood, doon sila sumunod talaga. Kasi dito, tapos na yung manga. So there's a clear path na for the anime adaptation to follow. Ang nangyayari kasi minsan sa sa mga anime is naabutan nila yung manga. Kumbaga, nahabol nila yung yung 'di ba yung current arc ng manga. So parang yun nga, say for example sa Bleach, 'di ba? Ang daming mga filler arcs para lang makahabol yung pace ng manga dun sa pace ng anime. So yun yung with Naruto. Oo, isa 'yon. Isa rin yun. Isang malaking example, since na-mention niya GTO. GTO ang pinakamalaking example nun. GTO, tsaka kung nababasa kayo ng Beck, yung alam mo yung Beck anime. Oo. Yung band anime, which I would really suggest kasi ang ganda ng anime na yan. Kasi yung, kasi ang GTO, napakalaking niya eh. Very violent na manga kasi siya eh. Pero although inspirational. Pero sobrang clean niya sa anime. Oo, ganun siya. To the point na dun sa manga, nakulong pa si nakulong si Onizuka eh. Dun sa hindi. Oo. Parang tinuloy nila yung story dun sa manga. Dun sa anime, nakataka siya, nag-Amerika siya eh. Dun sa manga ata nakulong siya eh. Yeah. So parang gano'n. Yeah. And Hindi ko kami weeb. Hindi ko weeb. It's just that we know those facts. Anyway, sige. Ito na lang siguro panghuli na lang natin na tanong kay Robin, no. Kala ko wrestling na usapan to, naging pang-weeb eh. Okay. Naging wig eh. Ano na pala title nito? Weeb Talk with Robin na lang. Oo. In-explain yung buong process ng manga kayo. Ako, komikero kasi ako eh. Kailangan ko i-research. Sige, for to end na rin this interview with Robin. No? So, what will be your message to the mga babae na interested na pumasok sa wrestling? Pero nahihiya sila. Pero nahihiya sila. Shit. Huwag kayo maiya. Marami naman na kaming babae, so we'll be there for each other. And mabait naman yung mga coaches natin, yung mga kasama natin. And if may taong hindi mabait, pwede naman magsumbong, so we'll be there for each other. So, sali na. Yun. Sali na kayo sa academy. Yung kung sino hindi mabait, abangan nyo sa parking lot. Don't resort to violence. So don't resort to violence. If ever yung pinapakitang violence sa ring, it's just a show. Diba? Performative art. Do this at home. Everywhere. Don't do this at home. Do it somewhere else. FPW Academy po. Sorry. Nga pala, FPW Academy, sali kayo. Sali kayo. Yun. And with that, sige, Robin, please promote other your socials and other shows pa ng FPW. And kailan ba i-air to? We'll try before the end of March. Okay. So, kung end of March may show ang FPW Pagsubok sa QC Secret Base, April 12. Follow FPW sa Phil Pro Wrestling. Tama ba? Phil Pro Wrestling. Tapos na-search nyo, Filipino Pro Wrestling. Makikita nyo na yan. Madali na mag-search. Madali lang yan. Google mo. Google. Sorry. Google nyo, makikita nyo yan. Also, and if gusto nyo naman sumali sa Academy, message nyo lang yung FPW Academy page or yung FPW page mismo. Inquire lang kayo and tutulungan nila kayo paano mag-sign up.
Yun. Yun lang. Yun lang. Socials mo naman, Robin. And syempre kung may Ah. shoutouts ka na rin. Follow nyo kung gusto nyo. Hindi naman ako namimilit. At Punk Rock Maiden. Shout out. Kanino ako magsha-shout out? Sabi, Shout out sa mga FPW people. ayun, Nasa podcast ako. yeah. Yeah. Actually, nanonood sila, Nanonood sila. Si Boss Tiago, yun. Mga, yan. Yung mga Pinoy Wrestling Ayan, Reviews mga people. kolokoy. Actually, hinaman ako ni James suntukan daw kami. Sabi ko, wag, natatalo ako. Ikaw ba o ako? Wala ka kasi. Piling ko kung nandun ka, dalawa tayo. Kasi last episode, may isang episode kami, kasama namin si Mandy. Parang ibok niyo daw ang kaming dalawa ni Sir Jomar, tsaka si Marky, tsaka si James daw ata, tsaka si Thiago. So parang Pinoy Wrestling Reviews versus Geeks Out of Nowhere. Talo tayo. Talo tayo. Talo. No. Pagpunta pa lang sa ring, na ako, hihiga na ako. Ako, hingal Papapin na na ako. ako, papapin. Ring pa lang hingal na eh. Ayan. Ayun. Pero nanonood po sila. Oo. Yeah. Yun. Syempre nanonood rin tayo ng nila. Oo. Oo. Kaya yun. Yan, at isa sa mga nakakatawang episodes nga nun yung episode with Robin talaga. Parang, I would say best. one of the best. Oo. Kaya nakakagulat na talaga, bubbly ang persona ni Robin outside of the ring, which we were able to see. Yan. Okay. Wala nang ibang shoutout. Eh, Wala na iya ako eh. yan. Sige Kayo na na lang. Sige, Ikaw na lang, Sino? Eugene. ako na lang. Shout out ulit sa syempre sa girlfriend ko, si Karel. Yeah. Yay. Nagmamahal na lahat. Ibabahal na lahat. Pati gasolina eh. Ayun. Kaming dalawa at gasolina. Ayan. Also, check out our brand, Casual Wear. Also, shout out sa mga kasama ko sa Arcon. Mm-mm. Yes, by July 2026, i-release na namin ang comic book namin pangalan Arcon. Support niya yan. Mecha, Filipino mecha comic book po siya. Yan. Ayun. Yun. For me, thank you very much for listening, watching this podcast. Again, please do shout out muna sa wife ko, syempre. And also, yun na nga, patapos na rin tayo. So, please like this video, subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Geeks Out of Nowhere. Also, follow us on our socials. We have Facebook, Instagram, TikTok, and Threads. Wala kami sa Twitter or X. Kung meron man nag-message sa inyo doon, hindi kami yon, scammer yon. Yan. Kung na-scam kayo, okay na, bahala doon. And with that, we end this episode. Again, thank Sorry, you. habol ako. Sinoutout niyo yung mga partner niya. Oo nga pala, sige ko. Shoutout kay Oh, Alma. Shout out ko rin. Yun! Yan. Wala, shoutout lang. Dapat Yes. mapanood mo to. Chat mo ako pag napanood mo. Also, Ralph, hindi na po namin gagawin messenger ang comment section. Please wag na kami Bago matulog. bago matulog. Lagot! Ayan. Ayun. Thank you. Thank you again. Ayun, we end this that's the end of our episode. Thank you very much for our guest this episode. Thank you very much, Robin, for Thank you. being here. Hopefully we could also invite you again in episodes to come. Hopefully Thank you. available ka ulit. Kasi So, ang mga episodes naman namin nauulit eh. Kasi Mike, 2 beses ata namin na guest dito eh. Hindi pa ako co-host nung una eh. So, yeah. yun. Yeah, hopefully we could get Robin here again. Yan. And Thank you. Sorry ang aga. Okay lang. Okay lang. Okay lang yan. Ayan. And yeah.
that ends our episode. Yeah. Again, thank you again to our guest, Robin. And happy Women's Month, Thank you. guys. Yes, man. Happy Women's Month. And hopefully, dumami pa ang ating women's wrestlers sa Pilipinas. Mabuhay ang kababaihan. Mabuhay ang women's wrestling. Mabuhay ang kababaihan. Yes. And with that, we end our episode. This is John Mart together with Robin and Eugene. And we are Geeks, Geeks Out of Nowhere. Medyo sabay tayo. Geeks Okay out na of yan. nowhere. Yeah. Di talaga tayo magsasabay. Hindi talaga. Di Online. talaga. Unless on live. Unless on live. Okay. Oo. Yeah. Bye-bye. Thank you. Bye po, ma'am. Thank you. Bye. Bye.